Paniwalaan natin na mystery. So humahanap tayo ng mga sagot pero hindi siya visible sa senses. Kaya ang iniisip natin, ito ay supernatural. Yung victim is hindi talaga siya marunong lumangoy. Pigilan namin si Joros na wag nang sumama. Pinilit na sumama sa amin. Nitong Biyernes, nagsagawa ng underwater search ang mga volunteer diver. Okay, safety first, guys! Yung estimate ko po, 1 meter lang po. Pero hindi siya kuwiba na talaga malalim. Diyan yung sinasabi nila mayroong hipo-hipo. Kaya gumaganyan yung tubig doon, papunta doon. Pero isa lang yung direksyon ng current. Nalinis natin yung area pero wala tayong nakita na katawan ni Joros. Probably mayroong mga structure na umipit sa kanya, yung katawan niya nabaon sa buhangin. Kung hindi talaga siya lulutang, might be na flush out na siya doon sa dagat. Kasi yan Aklan River, ma'am, diretsyon ng tubig niyan papuntang Sibuyan. Samantala, ang taong bayan may tinitignan din na bagong anggulo sa pagkawala ni Joros. Baka pinatay yan, tapos nilibing nila. Pinatay daw namin at itago, ma'am. Tapos pinalabas din namin nilunod. Wala kami ginawang ganun, ma'am. Dito, totoo yun, ma'am. At barkada naman namin, lastmate pa namin. Hindi naman namin kayang patayin si Joros. Hindi naman ako naniniwala doon, ma'am. Parang yung isang kasama kasi nila noon, anak ko, parang pinsan niya. Base po sa investigation, we found out na wala namang foul play. Yung mga speculations lumalabas po sa social media, wala po yung basis. Refer na lang po sa pagpo-post ng mga malicious na wala pong bakayan kasi po may mga naaapektuhan pong mga individual. Patuloy ang pag-agos ng buhay para kina Rosebel at Joey. Pero sa pagdaan ng mga araw na hindi pa nila nakikita si Joros, palalim din ng palalim ang kanilang pangungulila. Umuwi na siya. Yun na lang yung pinagdadasal na makauwi lang siya dito sa amin. Kahit sabihin ko bangkay na siya o ano, tatanggapin pa rin namin siya. Yun na lang. Thank you for watching, mga kapuso!